Ang ating paksa ngayon ay ang mapagmahal na Ama na ating pamagitan ng text 2 ng 3 John, 1, chapter 3, verse 1 ay ating makikita ang nilalaman nito sa tingnan natin kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong anak ng Diyos at yan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, hindi nila kinikilala ang Diyos. So anong bahagi ng verse nating binasa ay sinasabi roon na tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. So, gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Hallelujah. Gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Praise the Lord. Kapag tinawag natin ang Diyos na mapagmahal na Ama, ay ipinapakita natin ang isang malalim o isang katotohanan kung sino ang Diyos. At kung sino ang Diyos, ito ang isang malinaw. Sino ang Diyos? Ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ang Diyos ay hindi lamang nakaluklok sa trono at sinasabi nating siya'y hari o nag-ahari. Kundi siya rin ay isang bilang Ama, siya ay nakakakilala sa atin ng lubusan. Nagmamahal sa bawat galaw natin at nagmamalasakit sa atin ng may buong pag-ibig at habag. Ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon. Hindi ito nakabatay sa ating mga ginawa. Hindi ito nakabatay sa ating kabutihan. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nakabatay sa ating tagumpay. Minahal niya tayo hindi dahil kung sino tayo, kundi dahil kung sino siya. Ang Diyos ay Diyos na mapagmahal. Kung minsan, ang pag-ibig ng isang ama sa lupa ay nagkukulang. May mga ama na nagkakamali. May mga ama na nagiging mahigpit. O minsan ay may mga ama na hindi nakakaunawa. Ngunit ang Diyos bilang Ama ay ganap na nakakaunawa sa atin. Ang Diyos bilang Ama ay ganap na nagmamahal sa atin. Hallelujah! Siya'y Ama na puno ng pasensya. Siya'y Ama na puno ng kabutihan. Siya'y Ama na puno ng habag. Hindi niya tayo basta tinitiis. Hindi niya tayo basta kinakahabagan. Kundi bilang Ama, siya'y nalulugod sa atin. Siya'y natutuwa sa atin. Siya'y kumakalinga sa atin. Nagagalak siya kapag lumalapit tayo sa Kanya at nasasaktan siya kapag lumalayo tayo. Ngunit, kahit tayo'y magkasala o maligaw, ang Kanyang pag-ibig ay patuloy na umaabot sa atin. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Patuloy siyang naghihintay na tayo manumbalik sa Kanya.
Katulad ng talinghaga ng alibughang anak, ang Diyos ay laging naghihintay. At nang bumalik ang kanyang anak, hindi siya nagalit. Tumakbo siya patungo dito, niyakap ito, ipinagdiwa ang kanyang pagbabalik. Ganyan ang puso ng ating mapagmahal na Ama. Kung ikaw ay napalayo, kung ikaw'y tumalikod, siya'y laging naghihintay sa iyong pagbabalik. Okay. Bilang mapagmahal na Ama, nais niya ay ugnayan, hindi relihiyon. Ang gusto niya ay ang puso natin, hindi ang ating ritual. Relasyon, hindi pagganap. Nais niyang maranasan natin ang kanyang pag-ibig. Hindi magpanggap na karapat-dapat tayo dito. Tayo magtiwala, hindi dapat matakot. Ang kanyang pag-ibig ay nag-aalis ng takot at nagbibigay ng kapayapaan. Kapag tinatawag natin siyang mapagmahal na Ama, ipinapahayag natin na ang makapangyarihang lumikha ng langit at lupa ay nais maging Abba Father. Isang personal na Ama na nagmamahal, umaakay, nagbibigay, nagpapatawad, at nagmamalasakit sa atin araw-araw. Ang pag-ibig ng Diyos bilang Ama ay hindi natin kailangang pagtrabahuan. Ito ay dapat lang nating tanggapin, dapat lang nating paniwalaan. Ito ang pag-ibig na nagpapagaling sa ating mga nakaraan, nagbibigay ng kapanatagan sa kasalukuyan, at nagbibigay ng pag-asa para sa walang hanggang kinabukasan. Salamat sa mapagmahal na Ama. Purihin ang Panginoon.